Hello po mga ka-AAP at mga minamahal po namin at masusugid na naghahangad ng pagpapala mula sa ating Panginoon and of course sa mga patuloy na nagmamahal sa ating Diyos na buhay. Hello po, kumusta po muli ang ating araw-araw na pamumuhay at sa pong pinagpalang araw po muli, umaga, tanghali o gabi, anong oras man po tayo datnan itong episode na ito para sa araw na ito. Nawa patuloy natin taglay ang kapayapaan mula sa ating Diyos na buhay. So tayo po muna ay manalangin. Yes, Father God, salamat po ng marami muli sa pagkakataong ito na biyahin po sa amin na kami po muli ay inyong pong pagpapalain sa pamamagitan po ng mga salita, sa pamamagitan po ng mga salitang nagbibigay buhay at pag-asa sa pagharap po namin, sa panibagong araw, na biyayang po sa amin. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, kumusta po muli ang ating mga buhay-buhay, mga ka-AAP? At ako po'y naniniwala na sa tulong at biyaya lang po ng Panginoon ay patuloy po muli natin mapagtatagumpayan ang anumang hamon sa araw na ito. So sa araw na ito, nais ko pong ipagpatuloy yung aking pong nasimulan patungkol po doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon na kailangan daw natin matutunan ng sumunod. So ayan po yung isang pinakahuling pangungusap ng Panginoon bago po siya umakyat sa langit. Ito po ay mula dun sa kanyang iniwang Great Commission. So sa Matthew 28 verse 20 kasi doon ay in-emphasize niya doon yung teach them to obey everything I have commanded you. Bakit po kaya na itinuturo po ng Panginoong Yesus na kailangan maturuan ang lahat na sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Panginoon? Kasi alam niyo ho ba na ang isa pong tanging susi para po tayo po ay mapagpala ng Diyos ay yung pong matutunan po natin talagang sumunod sa lahat ng mga ibinibigay na command ni Lord sa atin araw-araw. So, nais ko lamang pong basahin itong quotation na to. Sabi niya, obedience is the only key that unlocks God's treasure of blessing in our lives. So, meron pala talaga tayong susi na kailangang gamitin. At gaya nga ng na-share ko na po sa atin last time na ako po ay nag-share sa inyo na ang bawat isa sa atin bilang mga anak ng Diyos ay meron po tayong kanya-kanyang kamalig o storeroom na tinatawag, na kung saan nandoon po lahat ang mga uri ng blessing na nakalaan sa ating buhay sa pang-araw-araw natin. So, kapag yung susi na yon na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi natin ito nagamit sa tamang kagamitan, mananatili pong nakasara yung storeroom ng blessing ng buhay natin. So, malinaw po sa sinasabi ng salita ng Panginoon, kaya nga turuan nyo sila na matutong sumunod sa lahat ng aking mga ipinag-uutos. Yan po isang command ng Panginoon na kailangan po natin matutunan para nang sa ganon, yung hinahangad po natin mga blessing sa ating pang-araw-araw na buhay ay tunay nga pong ating makamtan. So, again, ulitin ko po yung pinakasimpleng ibig sabihin ng obedience. Ang simple meaning ng pagsunod ay yung kailangan napapakinggan mo ang instruction ni Lord at kapag napakinggan mo yon, naging malinaw, naintindihan mo yon at isinagawa mo, in-apply mo ito, blessing po ang katapat nito. Kaya ayun po yung kadahilanan na sinabi ng salita ng Panginoon, turuan nyo silang sumunod sa aking mga sinasabi dahil wala ni isa man na command ng Panginoon ay dalhin tayo sa kapahamakan, kundi lahat po itong command na to ay para sa kanyang kapurihan at para na rin po sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. O, di ba? Blessing yon. And of course, mag-iwan lamang po ako ng mga ilang mahalagang
kadahilanan bakit po kailangan po natin matutunan sumunod. And of course, ang isa po ngang command ng Lord sa atin mula sa kanyang mga salita ay yung pong magiging channel po tayo ng kanyang mga salita o kabutihan. Kaya nga sinabi niya doon sa verse 19, humayo kayo. Kaya yung salitang humayo kayo, ipagsabi daw po natin ang mabuting balita dahil yan po ay isang linaw na command ng Lord sa atin na once na ginawa po natin na i-share ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay para sa mga nangangailangan, then hindi lang po tayo na nag-share ang mabibless, kundi mismong yung mga taong nakarinig ng salita ng buhay at pag-asa ay mapagpapala din. So yan po yung isang kadahilanan bakit po tinuturuan po tayong matutong sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Panginoon. Number one na isang magandang kadahilanan bakit po tayo ay tinatawag ng Panginoon na sumunod ay yung pong salitang God calls us to obey. O Jesus calls us to obey. Bakit po na tinatawag po tayo? Kasi nga bilang mga disciples ng Panginoong Yesus, tayo po ay kailangan din sundin kung ano man po yung kanyang ginawang halimbawa ng pagsunod sa mga inuutos ng God the Father sa kanya. So ganun din daw po ang kailangan natin gawin. Dahil ang motibasyon po ng pagsunod natin sa Panginoon ay pagmamahal. Kaya yan po yung sinasabi niya sa John 14:15 na kung talagang iniibig niyo ako, sabi niya, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So yan daw po yung nagmumotivate sa atin. Bakit ba kailangan natin sumunod sa bawat instruction ni Lord sa ating buhay araw-araw? Kaya ang tanong, ate, kuya, meron po ba kayo something na specific instruction ni Lord na kailangan natin sundin, especially po this day? Alam nyo, kapag meron po tayong malinaw na instruction galing sa Panginoon ngayong araw na ito at ihinakbang po natin yon, ang katumbas nun ay pagpapala. And number two, na magandang dahilan bakit po kailangan po tayong sumunod sa Panginoon. Dahil ang obedience ay pagpapakita daw po natin ito ng pagsamba sa Kanya. Tunay na pagsamba natin sa Kanya. Yan po yung sinasabi niya sa Romans chapter 12 verse 1, di ba? Sabi niya doon, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Naialay daw natin ang ating buhay sa ating Diyos. Dahil ito ang nakalulugod na pagsamba natin sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. So kapag inialay natin ang ating buhay sa Kanya at sumunod sa bawat sinasabi niya, then ipinapakita po natin yung tunay na pagsamba natin sa Panginoon. Imagine, every time pala na ginagawa natin ang sinasabi ng Panginoon sa buhay natin, pinapakita natin, ito po yung uri ng pagsambang pinapakita natin sa Panginoon. And of course, number 3 na isa pong magandang dahilan, bakit po kailangan po tayo matutong sumunod sa bawat instruction ni Lord. God rewards obedience. So hindi na po natin may kakailayan na ginagantimpalaan tayo ng Diyos every time na sumusunod po tayo sa kung ano man ang instruction niya sa ating buhay sa araw na ito o sa araw-araw. Imagine, mula Genesis hanggang Revelation po, kung titignan niyo po, ay napakarami pong instruction si Lord doon ng pagsunod. At nakita naman po natin, napakarami din pong halimbawa na mga individual na tao ng Biblia na nung sinunod nila yung napakinggan na instruction ng Panginoon, pagpapala ang naging bunga nito. And take note,
ang lahat naman na nag-disobey, mayroon din pong consequence na naranasan. So ayan po yung mga katotohanan po ng pagsunod. Alam nyo, kung pagsunod lang din naman po, pagpapala ng pagsunod, kung gusto nyo pong makita yung napakarami pong mga blessing po na pwede pong ibigay ng Diyos sa atin every time na buong puso natin sinusunod ang bawat specific na instruction niya sa atin. Ako'y naniniwala sa araw na ito, merong something specific word si Lord, command ni Lord sa bawat isa sa atin na kailangan natin ilagay sa akto o i-aaksyon. And take note, kapag ginawa natin yon, sinisigurado ng Diyos, tayo po ay kanyang pagpapalain. And then, of course, isa pang magandang kadahilanan po bakit po kailangan po tayong matutong sumunod. Sabi niya, obedience to God proves our love to Him. Ano sinasabi niya dyan sa 1 John chapter 5 verse 2 and 3, ang liwanag pong sinasabi niya dyan. Sabi niya dyan, ito ang palatandaan na iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, verse 3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos, hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. O di ba, napakaganda pong words of encouragement sa atin para madali po tayong sumunod sa kung ano man ang iniuutos ni Lord na gawin natin, especially po this day. Kaya mga ate, kuya, sige po, pakinggan po natin maigi sa ating pong pagbubulay-bulay ng salitan Panginoon kung ano po yung specific na sinasabi ng Diyos sa atin para isakatuparan sa araw na ito. And then lastly, na gusto ko pong iwan sa inyo na magandang kadahilanan, ay ito po, disobedience, sabi niya, leads to sin and death. So yan naman po yung negative na masamang epekto kapag pinili po natin i-disregard o baliwalain ang mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Dinadala tayo sa pagkakasala hanggang sa yung pong ating buhay at sigla spiritually ay madadala sa kamatayan. So ayan po yung mga ilang magagandang dapat natin matutunan sa araw na ito, yung pong patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon na sumunod. So salamat po ng marami mga ka-EAP at nawa tayo po ay muli na-encourage, na palalahanan, na patuloy natin piliin, sumunod sa kung ano man po ang ipinag-uutos ng Panginoon sa atin. Tayo po ay manalangin. Yes, Father God, salamat po ng marami na sa araw na ito, muli mo kaming pinaalalahanan, patuloy mo kaming ini-encourage, Panginoon, ginaganyak, Panginoon, ini-empower, Panginoon, para makasunod sa bawat pinag-uutos mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy namin mapakinggan, maunawaan kung ano po yung specific command mo sa amin na siya po namin lakaran, especially po this day, na siyang magdudulot sa amin, magdadala sa amin, para ang buhay namin ay patuloy mong pagpapalain. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, salamat po ng marami muli kay EAP hanggang sa mga susunod na kabanata. God bless and bye-bye!